historic. Nagsimula na nga ang itinuturing na People's Power 3, isang makasaysayang pagkilos ng mamamayan laban sa pamahalaan. Libu-libong tao ang nagtipon sa Luneta habang sabay-sabay ding nag-alsa ang mga grupo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw ng pagbabago, tanda ng matinding pagkadismaya at panawagang agarang aksyon mula sa gobyerno. Sa Luneta pa lang, nagmistulang dagat ng tao ang nagsama-sama mula estudyante, manggagawa hanggang mga profesional. Bit-bit ang kanilang mga placard at bandila. Maririnig ang malalakas na chant at awit ng pagkakaisa na animoy bumabalik sa makasaysayang EDSA Revolution. Hindi lang sa Maynila kundi maging sa mga lungsod tulad ng Cebu, Davao at Baguio, nagkaroon din ng malalaking pagtitipon. Ayon sa mga leader ng kilos protesta, ito na raw ang simula ng tunay na pagbabalik ng tinig ng mamamayan. Habang patuloy na lumalaki ang bilang ng mga nagpoprotesta, nananatiling nakabantay ang buong sambayanan kung ano ang magiging tugon ng gobyerno. Magbubunga kaya ito ng panibagong pagbabago sa pamahalaan? O mauwi lang ba ito sa panandaliang sigawan sa lansangan? So, yung pinakita pala niya sa camera, wala ring numero. So, ibinibintang lang kay Joel Villanueva na wala namang numero. So, pareho lang din. Wala ring numero to. Oh. Ako hindi po. Kasi may nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Paano ko ipagpilitan kung ikaw din iyan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan. Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen. Joel dito. Bryce sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag nyo lang akong ibalik. Batchmate? Simpleng banat ka rin, Senator Joel, ha? Anong batchmate? So para mo sinasabi yung batchmate niya sa kamera, yung isang chairman doon. Ikaw, Senator Joel, ha? Sino ba yung batchmate doon? Yung nilabas ni Jinggoy? Na congressman? Nakabatch ito? Yung ba tinutukoy mo dyan? Simpleng banat, ha? Senate. Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. Tingnan nga natin. Nako, alam mo, mali ang ginawa mo, Senator Villanueva. Dahil yan, binigyan mo ng palusot yung mga nangangaliwa, yung mga nangangalunya na may mga bet ka. Galing, oh. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga screenshot. Meron isang vlogger mahilig yung maglabas ng screenshot, eh. Tangina, napakasinungaling nun. Ayaw nyo maniwala, ang dali-daling gawin yan, eh. Ayaw nyo maniwala. Ayan, dinemo na ni Joel Villanueva. Kaya yung vlogger na lagi naglalabas ng screenshot, delicate siya. Maniwala kayo sa akin, delikado yan. 20 seconds, Mr. Chairman. Galing, ano? 20 seconds, oh. Nakagawa na siya ng lies. Oh. Oh. May sagot, oh. Ang bilis. Pak. Lupit. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Oh. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. Oh, ayan, ha. Oh, tingnan mo itsura ni Bryce, oh. Sabi niya, yari tayo dito. Patay! Booking! Oh. Di ba? Kita nyo, di ba? Ang bilis, ang galing maayos. Oh. Kaya lang, paano ba? Sandali, may timestamp yan, ha. Yung tinatawag na kung kailan kinuhanan yung picture nung parang hindi screenshot yun, yung picture mismo. Di ba kasi ito yung pinakita, ito yung cellphone, tapos pinicturean ng cellphone, di ba? So,
dito may timestamp doon sa nagpicture. O paano mo ngayon babaguhin yan? Tingnan nga natin. Joel Villanueva, paano mo babaguhin yan? Kanina si Mr. JP nagsasabi baka 2022. Pakita din po natin kung paanong mag-alter sa metadata of an image. Sige nga, sige nga. Binago, lupit. Naka! Nababago pala yon. Yari tayo dyan. Nako po, patay tayo dyan. Nako, binuking mo naman yung mga yung mga may mga bet ka. Ganun po kadali, Mr. Chairman. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling mag-doktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera. Na? And if we can show the minutes and the transcript of the hearing, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm, Engineer Bryce, itong binanggit nyo na Your Honor regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo or at least make sure for fairness sake, sabi niya Rep. Adyong. Would you confirm na ito po yung naging sagot niyo, sir? Nako po. Ano yun? Yes, Your Honor. Nako, patay So, ka. ibig sabihin, hearsay, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis. Nako! Alam natin pag mga chismis. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce. At higit sa lahat, yung simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yan. Your Nako! Honor. Hindi nyo alam. Okay, so ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimik. Tingnan mo alam mo ang galing ni Joel dito, standing hindi ko lang magawa mag-standing ovation ngayon kasi wala po akong saplot sa baba eh. Tayo na, baka hindi standing ovation ang lumabas dito. Hindi, gusto ko mag-standing ovation sa ginawa niyan to eh. Tingnan nyo Tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. tingnan nyo. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yan, Your Honor. Nox! Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. So ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke. Hindi daw. Hindi po, Your Honor. Okay, hindi nyo ginagawa. Mr. Chair, Eto. So parang hinuli niya dito, hindi nyo pala ginagawa ang pamimeke So hindi kayo nagpeke nito. Hindi nyo pala ginagawa. So hindi kayo marunong. Sabi nito, hindi daw. Sige. Man, dun po sa mga isiniwalat nyo, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke, no? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino kahit alam nating lahat na krimen ito. Ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito? Patay. Yan, yung lisensya mo ngayon lumabas. Palakpakan. Tayo na ako? Wag na. Your Honor, wala po akong nahawakang ganyang klase ng ID Ako, po. huli ka dyan, Brad. Huli ka. Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot ko na LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Naku po. Sige po. Taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million.
yung lisensya. Ay, ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagkalisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. Picture mo yun ah. Oo nga po, nagul din po ako at meron ganyan So lumalabas sa sinong ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hinihingi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O Hindi sino po nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Opo. Sinasabi nila, fake yung lisensya ninyo. So sinong kumuha para sa'yo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta ang alam ko lang po, Bryce. meron po akong sariling valid na lisensya Eh, po. bahala ka sa buhay mo. Ha? But if with the indulgence of Senator Villanueva, Yes, Senator Bam. anong ginagamit mo sa casino? Yan. Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Naku, patay ka membership dyan. number po. Membership number lang. Nako, yari ka. Huli kita. Huli ka. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Hindi ganun yan. Inaabot mo yung ID mo o yung card mo. Alam ko yan. Sabi ko sa inyo, dati ako nagkakasino. Dati po, yung bata pa ako. Hindi, bata pa rin naman ako ngayon. Mas tumanda lang. Pero inaabot mo yung ID mo para mailag nila pagka... Kasi ewan ko kung para sa inyo, pero parang points yun eh. Lalo na kung napakalaki ng pustahan. Talagang sasabihin mo, hindi lang yung number. ID mo talagang iaabot mo. Kaya kalokohan to sinasabi niya. Huling-huli ko eh. Halatang halata eh. Lahat ng mga nagkakasino alam yan. Hindi number ang ibinibigay. ID talaga. 'Di ba? Kung hindi mo nga dala yung membership card mo, kahit yung ID mo na lang para yung pangalan mo. Natarantado tayong mga... Hindi, sabi ko naman sa inyo, hindi ko naman to pinagkaila noon eh. Nung kabataan ko, nagkakasino po ako noon. Hindi naman big time. Mga 1 billion per day lang. Hindi. Walang ganun. Hindi naman ganun. Mga maliliit lang po na linalaro ko. Pero alam mo yun, para may points ka, kailangan mong ibigay yung membership card mo or ID mo. Walang number lang. Kalokohan. Alam mo? Nakapangalan po sa Sa? yung Marvin D. Guzman. O yun na nga. So may Marvin D. Guzman ka nga na alias. Nadulas siya dito eh. So meron talagang pangalan na Marvin. Ayun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Naku. Pero ID, membership ID, at saka license, wala po akong ganun na Marvin D. Guzman. So may number ka lang, binigyan ka lang number, isang malaking katarantaduhan yan. Gago! Alam mo, kung ako yan, binuking ko na yan dyan eh. Hoy, sugarol ako dati. Hindi ganyan, number lang. Kalokohan yan. So ang Marvin D. Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama? Wala po akong membership ID, Your Honor. Yung membership number, Yes, nakapangalan membership kay number. Marvin D. Guzman Sa pagkakaalam ko po. na ginagamit mo. Opo, Your So may Honor. alias ka na Marvin D. Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay, for the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin D. Guzman. Thank you, Yan, Mr. for Chairman. the record, nayari Your ka. Honor. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Ito, Okada na to eh. Sumulat sa amin. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. No? Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Oo. Hindi ko po talaga nahawakan yung ID na, Your Honor, para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present, Okada na nagsasabi eh. Yari ka. Sinong maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Um, Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. magbibigay lang po ako ng example, mabilis lang po. Nabanggit
naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung Bigla niyang September 1 naalala na sa naman. casino. Ayop yan. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino, Naglaro. October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman, 17 to 18 ka na sa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. But I'm telling you, I'm correcting it, nandoon ka noong October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022. May admission ka dyan sa Apo. statement mo. Apo. So you're not denying. Hindi ko po dinedeny yun. Nung napunta po ako ng Okada noon at nakapaglaro po. Nung Ng 17 to 2022. 18. At hindi ko po October alam yung 17 to screen. Basta 2022 po yun, Anyway, Your Honor. You better compose yourself, ha? Kasi pabali-baligtad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa'yo pagkaganyan yung mga statement. Bali-balentong, no? Yes po, totoo naman po na nakapaglaro po ako niyang 2022 po. Hindi mo ginamit hindi mo pinresent yung driver's license mo Hindi po, Your Honor. under the name Marvin De Guzman. Hindi po, Your Honor. So sinungaling ang Okada. Oo, sinungaling. Siya lang ang nagsasabi ng totoo. Sino yung nag-apply nung membership sa Okada? Ang alam ko po, kung hindi po ako nagkakamali, isang taga-Soler po. Hindi ikaw nag-apply? yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino Your yung Honor. nag-apply para sa'yo? Baka pwede mong banggitin. Alam mo, Kaibigan po. napakakalokohan ito. Napaka-strict ng casino pagdating sa ganyan. Kasi alam mo kung bakit sila strict? Concerned sila sa sa money laundering. Kasi pag sila nahuli sa money laundering bilang anong tawag doon? Kakuntsaba. Connivance. Pagdating sa money laundering at merong nakaka-money laundering sa kanilang casino, mapapasara sila. Ang laking negosyong mawawala. So, napaka-strict nila dyan. Kukuha ka ng ID ng hindi ikaw, hindi mo muka. Na niloloko tayo nito. Gago! Hindi isang malaking katarantaduhan ito. Pasensya na pero hindi ako papayag. Ano po? Bryce, you can still redeem yourself. I'm giving you one last chance. I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Nadiin ka dito. Remember that? Yes po. Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa'yo. Ha? Opo. Naalala ko na po ang pangalan nung nag-apply nung membership. Mike, ano pilitin niya? Archibald po. Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang Okada, yung record nila is my driver's license na kasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na De Guzman? Hindi ko po alam. Baka si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong De Guzman yung gamit mo. Wala pa po akong 8. Nung pumasok po ako doon, wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yun. Hindi po kami. Okay, Mr. Chairman. Inyo kapag tsatsagaan nyo pa ito, ha? Thank you, Mr. Chairman. Ako, madami yung sana ako itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay itong ini-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa Kamara, Mr. Chairman, na nasa GAA po itong alleged flood control project. Tinanong po natin kanina yung district engineer kung mayroong flood control project si Senator Villanueva. Wala. Ngayon, iniiba-iba ho niya. In 3-4 times, Mr. Chairman, I can show you all the minutes of the hearing. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. At ang sabi niya, Mr. Chairman, ito ay
nasa listahan ng General Appropriations Act ng 2023. Kaya, Mr. Chairman, I will still submit, Mr. Chairman, this 2023 GAA. Pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program. So isipin mo nagbanggit siya ng kesyo kinatkong daw nito ni Villanueva o parang pinipresenta o parang sinasabi niya na nilalabi niya. Ibig sabihin na nilalabi po yung sinasabi niya kay DPWH, oy, may project anuhin mo ito para tapos. At sinabi naman nitong isa, na kesyo kumikickback si Villanueva. In the first place, there is no such project. Yan po ay napag-alaman ng Senado. Hindi lamang po si Villanueva, pati si Lacson sinabi niya. In fairness, walang project na ganyan. Ano yung sinasabi mong humihingi ng project o humihingi ng kickback sa project? Di ba? Paano ka hihingi ng kickback kung wala naman yung project na yon? Hayop yan, Ang lupit mo talaga. Bryce. Tuloy. Wala po. Yung lahat ng binanggit niyo po doon sa camera, wala po lahat. So Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. Naku, ganda nun. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there's always time for everything. At salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, huwag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Ay, grabe yun. Boom, kunana. Slow cap. Blyce Hernandez. Alam niyo kung bakit? Hindi, alam mo, kasi ito nga yung medyo okay na sana yung ginagawa ng Senate. Okay? Kaya lang, tumitigil. Para bagang tumitigil lamang doon sa mga engineer, sa DPWH, yung tunay na pagsisiwalat na kung sino ba talaga ang korap. Hindi pwedeng ganon, na tumigil lang doon. Hindi gagalaw yung mga hindot na yan nang walang backer, nang walang walang nag-aano sa kanila. Alam naman natin kung sino yun. Di ba? Sabi nga nila, malamang sa malamang, yung mga tumatakas o di kaya yung mga nagre-resign. Gago! At yung nagdadrama at umiiyak. Gago! Diba? Kaya nga ngayon, ladies and gentlemen, ito naawa ako sa tao sa itong best friend natin, naawa ako dito. Naawa ako dito sa best friend natin, ito, si Saldico, kasi siya ngayon ang pinag-iinitan. Siya na pinag-iinitan. Kalaban niya na nga yung mga taong bayan, kalaban niya na nga yung netizen, di ba? Tapos kalaban niya na rin yung mga kapwa niya congressman na dati niya mga kalyado. Pati si Sandro. Nako, kawawa naman ito. Alam mo, kaawa na ako sa best friend ko, Pasok. Ng ilang kapwa niya kongresista, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, para sagutin ang mga aligasyong binabato sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kung patuloy raw ang kanyang pag-absent, posible raw ireklamo si Ko sa Ethics Committee. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Nagbago na ang liderato sa Kamara at mabigat agad ang binitawang salita kahapon ng bagong House Speaker na si Faustino Boji D. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. Kasabay nito, lumalalim ang investigasyon ng House Infrastructure Committee. Target ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inuugnay. Naawa ako dito sa best friend natin. Dati, ganun kayo ng mga congressman. Ngayon, ikaw na, nilaglag. Totoo. Dikit mo yung mga yan, di ba? Don't tell me. Happy sila sa'yo pagkakasama ka.
Pero ngayon, ikaw na nilaglag, kawawa ka naman. Laglag mo na rin yung bossing mo. Kumpanyang nakakuha ng flood control contracts at kinikwestiyon sa mga isiningit na pondo sa 2025 budget. Pero mula nang pumutok ang kontrobersya, hindi na nakita si Ko sa publiko. Ang huling balita, nasa Amerika raw, nagpapagamot. Pinauuwi na nga siya ng ilang mambabatas, kabilang na si House Majority Leader Sandro Marcos. He should come home and face the allegations against him. They are too severe. And Oy, puyat na puyat ka na, oy. Tigil mo na yan. Gago! Kung ano man yung ginagawa mo, tigil mo na. Gago! Puyat na puyat ka na, Toy.